Kahit ang prosekusyon, mga mamamahayag at mga kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre hindi raw interesado sa intensyon ni dating Armed Governor Zaldy Ampatuan na maging state witness sa kaso. Saksi si Ivan Mayrina. Tila wala ni isa sa mga biktima ng Maguindanao Massacre ang interesado sa alok ni dating ARMM Governor Zaldy Ampatuan na maging state witness. Si Maguindanao Governor Toto Mangudadatu, marinang pagtutol na maging state witness ang sa tingin niya ay isa raw sa mga utak ng krimen na kumidil sa buhay ng kanyang asawa, kapatid at iba pang taga-suporta. Parang lokohan lang di ba? Pinapaikot lang natin batas. At saka pangalawa, marami naman kaming witnesses. Hindi na kailangan yung bang kumuha pa kami sa isa sa mga anak ni Andalang Patuan para gawin naming witnesses. Ang prosekusyon hindi nasabi kundi lalong nagduda raw sa alok na testimonya ni Zaldy para idin ng sariling kapatid at ama. Maliban sa hindi raw siya kwalipikado sa ilalim ng batas dahil bahagi umano siya ng conspiracy o sabuatan sa krimen, mahirap din daw paniwalaang isusuplong niya ang kadugo. Hindi aksidente na ngayon siya nag-o-offer at malapit na ang eleksyon sa ARM. No? Tingin ko na nakita ng pamilyang Ampatuan na kinakailangan isa sa kanila ay lumabas para makonsolidate ang lahat ng kanilang resources. Maging ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, hindi rin handang tanggapin ang alok ni Zaldy. 33 sa 57 biktima ng massacre, mga mamamahayag. We have to view this development with caution. Hindi naman siya dapat basta-basta tanggapin. Dapat pag-isipan, ano yung motibo? Yung sa akin yung napakalaking tanong, ano yung motibo? Bakit isang taon, 8 buwan, ngayon siya biglang tutubuan ng konsensya? Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Sa ating ulan panahon, magiging maulan pa rin sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon at Visayas bukas. Paliwanag ng Pag-asa dahil yan sa hanging habagat na nagdadala ng mga pag-ulan. Binabantayan din ng Pag-asa ang namumuong sama ng panahon sa Luzon. Huling namataan ang low pressure area sa layong 1,180 kilometros silangan ng Luzon. Samantala, sinuspinde ang panghapon na klase ng Tonsuya Elementary School sa Malabon kanina. Binaha ang paralan dulot ng pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. Samantala, sa gitna ng matinding ensayo para sa nalapit na laban kontra Kuwait, 4 na miyembro ng Philippine Ascals ang dinadawit sa umunoy pangahalay sa isang estudyante. Pero sabi ng team manager ng Ascals, ibang-iba raw ang kwento sa kanya ng mga miyembro ng koponan. Sabay apila sa publiko na huwag agad manghusga. Saksi si Ian Cruz. Kahit pamaulan at malayo sa temperaturang inaasahan sa Kuwait, puspusan pa rin ang pagsasanay ng Philippine Ascals sa lalapit na second round ng FIFA 2014 World Cup Qualifiers. Pero sa gitna ng kanilang pagsasanay, lumutang usap-usapang inakusahan ng panggagahasa ang ilang miyembro ng national team. Unang lumabas sa internet, inilathala ito ngayon ng tabloid na bandera. Isang email daw ang kanila natanggap mula sa dating consultant ng Philippine Football Federation na si Paul Vaylor. Dinitalyan di umano'y rape. Batay umano sa ikinuwento sa kanya ni Ascals head coach Michael Vice. Pero sabi ni Vice, huwag daw magpapaniwala sa lahat ng nababasa sa internet. Maybe because of personal reasons, some people are spreading, or out of jealousy or whatever, that they are not so much in the business as they like. I think we should not react on everything what we hear. Sabi naman ng team manager na si Dan Palami, huwag daw husgahan ang mga miyembro ng kanilang koponan. On their side, talagang ibang-iba yung istorya. And in fact, I've also asked the side of the people sa bahay. And iba-iba talagang istorya. That's why sabi ko nga, I cannot take action kung ang titingnan ko lang yung nasa internet. Umaasa naman ng ilang miyembro ng Ascals na hindi maapektuhan ng issue ang kanilang paghahanda kontra Kuwait. I think there's a few people out there who just want to take away the limelight of the Ascals. And it's a shame for there's people like that in the Philippines, you know? Sa ngayon, pinaghahandaan nilang klima sa Kuwait kung saan humigit kumulang 50 degrees Celsius ang temperatura at walang ulan. We were in Mongolia, we went through it. We were in Myanmar, went through it. Went Sri Lanka, so this will be another step. It will be hot, but it's not that it's the first time for them to be in the heat. So with the trip to Bahrain, I hope they already get adjusted a little bit, and then in Kuwait they should be okay. Sa Bahrain na posibleng sumali sa regular training ang Ascal striker na si Philiang Hasman upang lubos na gumaling ang iindang hamstring injury. Ang kapwa striker na si Angel Girado naman, aalamin pa ng doktor kung maaari na mag-ensayo. I have to see what the doctor says before I can train. So sana bukas, pero pag sabi ni Wally Bahrain, then dapat Bahrain. So sana bukas, pero hindi ko alam. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.
Samantala, nabaklas din ang billboard ng ilang miyembro ng ASCALS at iba pang personalidad bilang bahagi ng kampanya ng MMDA kontra sa umano'y offensive billboards. Pero hindi lang mga may sexing tema ang pinatanggal. Saksi si Rana Crisostomo. Pagbaklas sa mga billboard ng mga naka-underwear na miyembro ng Philippine Rugby Team o Volcanoes, sinunod naman kanina ng MMDA ang pagbaklas ng billboard ni Philippine ASCALS Team Captain Ali Borromeo na naka-underwear din sa tapat ng tanggapan ng MMDA sa EDSA Guadalupe. Pero di lang billboard ng mga lalaki ang nasampulan, kundi pati mga babaeng naka-underwear o swimsuit dahil daw sa pagiging offensive ng mga ito. Di rin pinalagpas ang canned good billboard ng isa pang ASCALS player na si Phil Young husband na walang pang itaas, kasamang napapabalitang girlfriend niyang si Angel of Sin na sexy rin daw ang suot. Pagkakain ka naman ng tuna, hindi ka kailangan maghubad eh. Ang distraction dito sa mga motorista ay nakatingin po doon sa endorser rather than the product being endorsed. Gayunman kahit ang billboard na ito ni Chris Aquino kung saan maayos naman ang suot, napag-initan din dahil naman sa kawalan daw ng permit at paglabag umano sa National Building Code. Balak ng MMDA na magtatag ng extended regulatory body para masala ang mga imaheng ilalabas sa mga kalsada. Bubuuin ito ng iba't ibang grupo kabilang mga consumer at religious sector. Kakausapin din daw ang Advertising Board of the Philippines para ilatag ang kanilang mungkahi na taliwas sa umiiral na self-regulation ng advertising industry. Every creative output needs to be needs to go to MPRCB for proper rating. So that's where the MMDA regulatory body or extended regulatory body has to come in. Sa isang text message, sinabi ni AdWord Executive Director Jones Campos na pag-uusapan nila sa ad industry ang mungkahi. Bukas daw sila sa dialogo pero nanindigang sapat na ang self-regulation. Ang Outdoor Advertisers Association of the Philippines naman maghahain daw ng position paper laban sa kampanya ng MMDA. Ako si Rana Crisostomo, ang inyong saksi. Sa ibang balita, nagsorry na ang CBCP ukol sa pagtanggap umano ng 7 obispo ng mga sasakyan mula sa PCSO. Daong kataman sa closed-door meeting ng bagong PCSO board ang ilang pa umanong maanumalyang kontrata na pinasok ng dating board. Saksi si Lay Alves. Our mother church has been deeply wounded by the controversies. As shepherds struggling to love you like Jesus, the good shepherd. We are sorry for the pain and sadness that these events have brought upon you. Sa isang pastoral statement, buong pagpapakumbabang humingi ng paumanhin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines kaugnay ng pagtanggap umano ng 7 obispo ng mga sasakyan mula sa PCSO. We are saddened that many of you have been confused because of the apparent inconsistency of our actions with our pastoral preaching. Pero imbes na paghusga, sana raw ay alamin ng publiko ang katotohanan. Gusto lang daw ng mga obispong sangkot na tumulong sa mga nasasakupan. We assure you that the bishops concerned are ready to accept responsibility of their action and to face the consequences if it would be proven unlawful, anomalous, and unconstitutional. We assure you that their action was done without malice. Kasabay ng pangakong dadalo ang karamihan sa mga naturong obispo sa pagdinig sa Senado, muli rin daw susuriin ng CBCP ang pakikipagtulungan nila sa pamahalaan. May policy kami no na hindi kami hihingi at hindi tatanggap ng pera galing sa sugal, whether it's legal or illegal. Ang pagkor galing sa sugal kasi yun, so I think it will fall within that one. Yun ang ngayon ngayon tililinawin. Pati yung sa ibang government agencies. Okay. Sagot naman dito ng palasyo. We have always been very open to dialogues with the CBCP. We hope to have to continue the same. Kanina isang closed-door meeting ang isinagawa ng bagong board ng PCSO kung saan naungkat ang ilan pa umanong maanumalyang kontrata na pinasok ng dating board. Isa na raw dito ang 90 million peso contract para sa thermal paper na natawaran daw at napababa ng bagong board sa 30 million pesos. At ang 5.5 million pesos contract para sa 10 mobile clinics na napabawasan pa raw ng kalahating milyon. Merong provision sa kontrata na pwede kaming makakuha ng discount. Ang question, bakit hindi nakita ng dating board to?
Iginiit naman ni dating PCSO Director Manoling Morato na bagamat wala raw siyang kinalaman sa bidding ng mga kinukwestyong kontrata, dumaan daw sa tamang proseso ang lahat ng kontrata ng ahensya. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi. Naharap naman sa panibagong reklamong plunder si dating PAGCOR Chairman Efraim Genuino at 4 na pupang individual. Ayon sa bagong pamunuan ng PAGCOR, questionable umano ang paggamit ng mahigit 180 milyong pisong pondo ng PAGCOR para sa isang grupong tumakbong party list noong 2010 elections. Saksi si Jam Sisante. Reklamong plunder ang kinahaharap ngayon sa DOJ ni dating PAGCOR Chairman Efraim Genuino at 40 iba pa. Mismong ang kasalukuyang chairman at CEO ng PAGCOR na si Cristino Bong Naguiat Jr. ang naghain ng reklamo dahil sa umano'y paggamit ng mahigit 180 milyong pisong pondo ng PAGCOR para sumikat ang Batang Iwas Droga o BIDA Foundation na tumakbong party list noong 2010 elections. Isa sa mga kandidato ng naturang party list ay ang anak ni Genuino na si Cheryl Genuino C. pero bigo siyang manalo. Batay sa reklamo, may conflict of interest daw ang pagbigay ng PAGCOR ng pinansyal na tulong sa BIDA Foundation dahil maraming opisyal ng tanggapan ang opisyal din daw ng BIDA Foundation noong eleksyon. Ano po yung mga pinaglagastos ng 186 million na Marami, no? Katulad ng mga yung mga advertisements, mga t-shirt, pins, it's all parang political propaganda. Patuloy na kinukuha ng GMA News ang panig ni Genuino pero hindi pa niya sinasagot ang aming mga tawag. Bago nito ay may reklamong graphic novelization na inihain ng PAGCOR laban kay Genuino at iba pang dating opisyal ng ahensya. Kaugnay sa pagbibigay ng tanggapan ng mahigit 26 na milyong piso para sa pag-produce ng pelikulang Baler. Hiwalay pa ito sa graft and corruption charges na isinampa ng PAGCOR laban kina Genuino sa Office of the Ombudsman para sa diretsong pagbigay ng dating pamunuan ng PAGCOR ng 34 na milyong pisong tulong pinansyal sa Philippine Amateur Swimming Association. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Davao City Mayor Sara Duterte indireklamo na sa Ombudsman dahil sa pananapak sa isang court sheriff. Buhay ang hinihinalang nakapatay na isang mangingisda sa Palawan, nahuli na. Sa Sports Saksi, ang bagong hamong haharapin ni Romy Garduse, 5 taon matapos maabot ang tuktok ng Mount Everest. Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.